Sweet and sour pork ang isi-share ko sa inyo ngayon. Ganito naman ang gawin natin sa pork. Isang idea na po pwede nating ihain sa mga special occasions or kahit na yung mga ordinaryong araw lang. Meron akong kalahating kilong pork belly. Pwede yung kasim, pwede rin yung chicken or kaya yung fish fillet. Ikakat ko lang to into bite size. Pwedeng thin slices, pwedeng malalaking piraso. Nasa sa inyo na ako ano yung gusto nyo. Maliliit lang yung ginawa kong hiwa para mas mabilis maluto. Lagay lang natin sa bowl at timplahan natin ng 2 teaspoon sugar, half teaspoon salt, half teaspoon ground black pepper, at saka isang egg white. Haluin lang natin ito at saka natin ito i-marinate for 30 minutes. Set aside muna natin. At habang minamarinate natin yung pork ay ipiprepare ko na itong aking mga vegetables. Gagandahan ko lang yung presentation nitong carrots, gagawin kong flower shape. Kung ayaw nyo naman ng kaartihan, ay pwede namang bilog lang, i-slice nyo lang ng maninipis na piraso. Yung sobra, kakainin ko na lang yun. Hihiwain ko lang to ng maninipis para mabilis maluto. Gagamit din ako ng bell pepper. Dalawang kulay yung gagamitin ko, isang green at saka isang red, para makulay naman yung aking sweet and sour pork. Pwede namang green lang, pwedeng red lang din. Ikat lang natin to into big chunks. Ganon din yung gagawin natin sa red bell pepper. Pwede nyo nga rin palang dagdagan yan, dalawang green at saka dalawang red. Ikakat ko rin itong 4 slices pineapple in can into big chunks. Yan, lahat ng size niyan ay magkakapareho. Puro mga bite size lang. Yung pork, pineapple, bell pepper, carrots, halos magkakapareho lang ng size yan para mas madaling kainin. So dahil naubusan ako ng sibuyas, ito na lang ang natira sa akin, isang maliit. Pero kung may mas malaki pa dito, ay yun yung gamitin nyo. Paghihiwa-hiwalayin ko lang to. Then, 4 cloves of garlic. Imimins lang natin yan. Ipiprepare ko na rin yung aking sauce. Yung juice ng pineapple in can ay lagay lang natin sa isang bowl. Add natin yung 1/4 cup na water, 5 tablespoon vinegar, 1 tablespoon soy sauce, 5 tablespoon sugar, at saka 3 tablespoon ketchup. Medyo marami talaga yung gagawin kong sauce dahil ma-absorb yan mamaya ng pork. Medyo matabang pa to, mag-add tayo ng 1/4 teaspoon na salt, tsaka natin haluin mabuti. After 30 minutes ay mag-add na tayo ng 2 tablespoon cornstarch sa ating pork. At saka 3 tablespoon flour. At saka lang natin haluin itong mabuti. Huwag natin lalagyan ng masyadong maraming harina or kaya ay cornstarch dahil masyadong kakapal yung ating coating. Kapag naluto kasi yan ay sisip-sipin lang lahat ng coating yung ating sauce. Mas masarap kasi yung merong kapang nasa sandok kahit konting sauce. Okay, i-deep fry natin itong ating pork. Sa saucepan ko niluto para hindi masyadong maraming mantika yung gagamitin ko. Mas maganda kasi yung magiging luto nito kung deep fry. Pagka kasi frying pan yung ginamit ko ay napakadami mantika yung kakailanganin ko. Ayan, pagka golden brown na ay hanguin na natin at ipiprito ko na yung natitira ko pang pork. High heat nga pala yung gagamitin natin dito. Ayan, ang ganda ng kulay. Perfect. Okay, at pagkatapos nito ay umpisa na tayo maggisa. Uunahin ko muna tong carrots kasi medyo matagal itong maluto. Ipa-fry ko lang sandali yan and then susunod na natin yung bawang. Pag medyo brown na, isunod na natin itong bell pepper, pineapple at onion. Stir fry lang natin for 1 minute. Mas masarap kasi yan pagka crunchy pa yung vegetables. Ilalagay ko na yung aking ginawang sauce. At nagtunaw nga pala ako ng 1 tablespoon na cornstarch sa konting water at saka ko ilalagay dito para lumapot yung aking sauce. Unti-unti lang yung paglalagay natin ng slurry hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong lapot. Okay na yung lapot nito para sa akin, pero titikman ko muna to bago ko ilagay yung pork. Hahaluin lang natin ito sandali hanggang sa makoat ng sauce yung pork. Mabilis lang yung proseso ng pagigisa, mas matagal pa yung proseso ng preparation. Pag nakoat na ng sauce yung pork, ay ilagay na natin yung sliced onion leeks. Then, turn off na natin yung kalan. Pagkaluto ay isalin na natin agad sa serving bowl para hindi malabog yung ating mga gulay. Masarap kasi dyan pagka half cook lang yan. Yan, kahit mga kids nyo makakakain yan dahil manamis-namis yan na may konting asim lang. Maglalagay lang ako sa ibabaw ng sliced onion leeks for presentation. Okay, tikman muna natin. Ang ganda, shiny and glossy. Try nyo po ito at masarap yan para maiba naman yung ihahain natin sa ating family. Okay, enjoy and thank you for watching. Good.